Hey yo, my excellent dudes. Nandito na naman ako. Meron na naman akong bagong kwento. Naranasan nyo na ba yung habang nagbabike kayo nabutasan kayo ng gulong? Tapos iginilid nyo yung bike nyo para i-check yung butas ng gulong. Tapos biglang may lumapit na taong grasa. Sabi niya, piece of advice my dude. Huwag mong masyadong ginagalingan magbike. Baka hindi mo napapansin. Nakikita na eklog mo. Ako, hindi ko pa naranasan yun eh. Hindi ko naman kasi ginagalingan magbike. Nabutasan lang ako ng gulong. Yun. Ito na nga pala ang ating episode 42, my dudes. At oo, you read that right. First time ko ngayon mag-aayos ng gulong. All by myself. Una ko napansin itong RD. Medyo weird dahil ang naglalak lang dun sa RD hanger ay yung skewer ng gulong. Ngayon hindi ko sure kung normal siya. Pa-comment na lang kung ganito rin yung mga RD hanger ninyo or kung talagang ganito siya at normal siya. Ang tagal ko na rin na nagbabike pero ngayon ko palang susubukan itong mag-ayos ng gulong. Yan. Unang step, success. Naalala ko dati medyo nag-aalangan pa akong tanggalin yung gulong sa likod dahil dyan sa mga cogs at saka yung kadena. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik. Tapos ito, inihanda ko na yung tubig para makita natin ng madali kung saan yung butas ng interior. Diyan natin yun ilulubog. By the way, hindi ito isang tutorial ng pag-aayos ng gulong ng bike. Talagang gusto ko lang ipakita sa inyo yung una kong experience ng pag-aayos ng gulong. At matutunan na rin in the process, diba? Yun, success. Success na tayo sa pagtanggal ng gulong at saka ng interior dun sa ating rim. Ayos. Tapos kapakapa muna tayo, my dudes. Baka meron na iwan na nakakabutas dyan sa gulong eh. At makisyoso na rin tayo dun sa mga nag-uusap na marites dun sa labas. At yun, puncture spotted. Tapos hanginan na natin bago natin ilubog dun sa tubig para makita natin kung meron pang ibang butas. So far wala naman pala. Tapos kiskisin natin yung spot ng butas para malinis siya. Ito yung rubber solution ng patch kit. Hintayin daw ng 5 minutes after applying. Tapos sinukat lang natin yung size ng patch para malaman natin kung saan natin i-apply yung pandikit. Tapos yan, kinalat ko lang ng maayos. Then orasan na natin ng 5 minutes. At mukhang ready na. Kaya ito, dikit na natin yung patch after 5 minutes. Yun na yun. Yan, check na ulit natin kung may tumatagas na hangin. At yun, great success. This is a fishing expedition. Nag-fish tayo dun sa kabila ng gulong. At meron pa tayong side mission.
Bibingwitin ko yung gulong ng kapitbahay. Total, hindi naman na nila ginagamit yun eh. Basura na lang yan. At wala na rin nakatira dyan. Pinabayaan na lang nila yung size 26 na tires nila dyan sa gilid ng bahay nila. Kaya kukunin na natin. Baka kasi pwede pang gamitin. At sobrang bulok na rin kasi nung gulong ng ating bike eh. Fail. Yun lang. Kaya ito, binalik na lang natin yung tires natin sa rim. Kahit mukhang hindi natatagal yung ating tires dahil sobrang bulok-bulok na. Ang mahalaga, mapatakbo lang natin yung bisikleta ulit. Pakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalala yung lagay ng ating gulong. Tsaka wala na rin kasi akong pambili ng bagong tires dahil wala pa akong hanap buhay. Kaya tsaga-tsaga muna tayo sa bulok. Yan. Tapos niyan, 1 oras lang, singaw na ulit siya. Ay, ewan. Eto, round 2. New day, new hope. Ulitin lang natin yung proseso. Tingnan natin kung mare-repair na natin yung ating interior. Parang ginajudge ako ni Bugoy ah. Isa pa ulit with feelings. Ngayon nakatatlong patch na ako dito at hindi pa rin dumidikit yung ating patch kahit na anong gawin ko. Ilang beses ko na rin kiniskis yung interior. Yan o, dinikit ko na ulit. Nagbaka sakali akong dumikit dito. Yun, good morning my dudes. Bale, share ko lang itong isang mababaw na endeavor natin sa pag-aayos ng gulong. Mainly yung pagbaklas ng tires at yung pag-patch up ng interior. 4th day na ito ng attempt para ayusin yung gulong natin at 3 times na rin natin nasubukan mag-patch. Pero so far, di pa rin successful yung ating mission. Di ko rin sure kung tama yung ginagawa ko dahil in the first place, virgin pa ako sa pag-aayos ng gulong. First time ko lang din tong gagawin since nung nagkaroon ako ng sarili kong bisikleta. At secondly, wala din namang nagtuturo sa akin. Puro YouTube University lang naman yung nagtuturo sa atin ngayon. So far, self-explanatory naman din yung proseso pero di ko talaga alam kung saan ako nagkamali at kung bakit niya ako pinagpalit at kung bakit di pa rin umuubra yung tapal natin. Pero ayos pa rin naman dahil learning experience na rin ito. Lalo na sa tulad ko na baka nga serial flatter din. So yun lang naman. Balik na tayo sa ating pag-aayos. Let's go! At ano to, my dudes? Wala na talaga, nayari na tayo. Katulad nga ng inaasahan ko, hopeless case na nga talaga yung ating lumang gulong, pati yung interior niya. Kaya ito, nagpalit na lang talaga ako, gumastos na ako, wala na akong magagawa. Pangpanood ko pa sana yun ng Spider-Man Brand New Day. At ang binili kong tire at saka interior ay Black Fox. Hindi ko sure kung okay siya o kung tatagal siya pero mukhang maganda naman yung review sa Lazada. At yun nga, wala rin kasi akong budget pambili ng mga maxi space. Malay mo, okay naman tong brand na to, di ba? Since okay din naman yung mga reviews niya.
Ayos, my dudes. Gumagana na siya. Woohoo! At yan, na-ride ko na ulit siya. Ang concern ko na lang is kung makapit ba siya pagkasabasa. Tsaka kung tatagal nga yung si Black Fox double track. Pero masaya naman ako sa kinalabasan. Kitang kita naman sa mukha ko. Parang baliw lang din. Oo nga pala, hindi ko pa napakilala itong gamit natin na bike. Siya nga pala si Normalin. She's a pretty complicated thing. Masarap siyang sakyan. But I don't think she's ready for the rough stuff yet. At dito ko na rin tatapusin yung ating first time experience with Normalin. Sana nagustuhan niyo yung episode natin ngayon, my dudes. Pa-like and subscribe na lang din. At saka comment nyo na rin kung anong feelings ninyo. Yung feelings ninyo about this episode. Sana rin nakapulot kayo ng moral lesson dito sa ating episode ngayon. Until next time, stay freaky.